Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 20. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 40, Genesis Kapitulo 41 versikulo 1 hanggang 40. Dumating ang panahon pagkatapos ng mga bagay na ito, ang tagahawak ng saro at ang panadiro ng hari ng Ehipto ay nagkasala sa kanilang amo, na hari ng Ehipto. Galit si Paraon sa dalawa niyang mga opisyal, ang punong tagahawak ng saro at ang punong panadiro. Sila ay nilagay niya sa kulungan sa pangangasiwa ng kapitan ng mga bantay, sa parehong kulungan kung saan nakabilanggo si Jose. Tinalaga ng kapitan ng mga bantay si Jose na maging tagapaglingkod nila. Nananatili silang nakabilanggo sa kaunting panahon. Pareho silang nanaginip ng isang panaginip, ang tagahawak ng saro at ang panadiro ng hari ng Ehipto na nakakulong sa bilangguan, bawat isa ay may sariling panaginip sa parehong gabi, at bawat panaginip ay mayroong sariling paliwanag. Kinaumagahan, dumating si Jose sa kanila at sila ay nakita niya. Masdan, sila ay malungkot. Tinanong niya ang mga opisyal ni Paraon na kasama niya sa pagbabantay sa bahay ng kanyang amo, nagsasabing, "Bakit kayo labis na malungkot ngayong araw na ito?" Sinabi nila sa kanya, "Pareho kaming nanaginip ng isang panaginip at wala ni isa ang makapagpaliwanag nito." Sinabi ni Jose sa kanila, "Hindi ba ang mga pagpapaliwanag ay nabibilang sa Diyos? Pakiusap, sabihin niyo sa akin." Sinabi ng punong tagahawak ng saro kay Jose ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanya, "Sa aking panaginip, narito, isang puno ng ubas ay nasa harapan ko. Sa puno ng ubas ay may 3 mga sanga. Habang ito ay sumisibol, ang mga bulaklak nito ay lumabas at ang mga buwig ng ubas ay nahinog. Nasa kamay ko ang saro ni Paraon. Kinuha ko ang mga ubas at piniga ko ito sa saro ni Paraon, at nilagay ko ang saro sa kamay ni Paraon." Sinabi ni Jose sa kanya, "Ito ang paliwanag nito. Ang 3 mga sanga ay 3 mga araw. Sa loob ng 3 mga araw, itataas ni Paraon ang iyong ulo at ibabalik ka niya sa iyong katungkulan. Ilalagay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay, katulad noong ikaw pa ang kanyang tagahawak ng saro. Ngunit isipin mo ako kung ikaw ay mapabuti na, at pakiusap-pakitaan mo ako ng kagandahang loob. Banggitin mo ako kay Paraon at palabasan ako sa bilangguang ito. Dahil ang totoo ako ay inagaw palabas sa lupain ng mga Hebreyo. Dito naman ay wala akong ginawa para ilagay nila ako sa bartel-inang ito." Nang makita ng punong panadiro na ang paliwanag ay kaaya-aya, sinabi niya kay Jose, "Nagkaroon din ako ng panaginip at narito, 3 mga sisidlan ng tinapay ang nasa aking ulo. Ang nasa taas na sisidlan ay lahat ng mga uri ng mga pagkain na naluto para kay Paraon, ngunit kinain ito ng mga ibon palabas ng sisidlan na nasa aking ulo." Sumagot si Jose at sinabi, "Ito ang paliwanag. Ang 3 mga basket ay 3 mga araw. Sa loob ng 3 mga araw ay itataas ni Paraon ang iyong ulo at bibitayin ka sa puno. Kakainin ng mga ibon ang iyong laman." Dumating ang panahon sa 3 araw ay ang kaarawan ni Paraon. Gumawa siya ng salo-salo para sa lahat ng kanyang mga lingkod. Siya ay nagbigay ng natatanging pansin sa punong tagahawak ng saro at sa punong panadiro, na mas higit sa lahat ng iba niyang mga lingkod. Binalik niya ang punong tagahawak ng saro sa kanyang pananagutan, at muli niyang nilagay ang saro sa kamay ni Paraon. Ngunit binitay niya ang punong panadiro gaya ng paliwanag ni Jose sa kanila. Ganoon pa man ay hindi naalala ng punong tagahawak ng saro na tulungan si Jose. Sa halip, kinalimutan niya ang tungkol sa kanya. Nangyari na pagkatapos ng 2 buong taon na nagkaroon si Paraon ng panaginip. Masdan, nakatayo siya sa tabi ng ilog Nilo. Masdan, may 7 bakang kanais-nais at matataba ang umahan mula sa Nilo, at nanginain sila sa mga tambo. Masdan, may 7 iba pang mga bakang hindi kanais-nais at payat ang umahan kasunod nila sa Nilo. Tumayo sila katabi ng ibang mga baka sa pampang ng ilog. Pagkatapos, kinain ng 7 hindi kanais-nais at payat na baka ang 7 kanais-nais at matabang baka. Pagkatapos, nagising si Paraon. Natulog siya at nanaginip sa pangalawang pagkakataon.
Masdan, 7 uhay ng butil ang tumubo sa isang tangkay, malulusog at mabubuti. Masdan, 7 uhay, payat at nilanta ng silangang hangin ang umusbong kasunod nila. Nilunok ng mga payat na uhay ang 7 malulusog at buong uhay. Gumising si Paraon at masdan, iyon ay panaginip. Kinaumagahan ay nabagabag ang kanyang espiritu. Pinapanta niya at pinatawag ang lahat ng mga salamangkero at mga pantas ng Ehipto. Sinabi sa kanila ni Paraon ang kanyang mga panaginip, pero walang ni isa ang makapagpaliwanag ng mga iyon kay Paraon. Pagkatapos sinabi ng punong tagahawak ng saro kay Paraon, ngayon naiisip ko ang aking mga pagkukulang. Nagalit si Paraon sa kanyang mga lingkod, at inilagay ako sa pangangalaga sa bahay ng kapitan ng mga bantay, ang punong panadiro at ako. Nanaginip kami ng isang panaginip sa parehong gabi, siya at ako. Nanaginip kami bawat tao ayon sa paliwanag ng kanyang panaginip. Doon kasama namin ang isang binatang Hebreo, na isang lingkod ng kapitan ng mga bantay. Sinabi namin sa kanya at pinaliwanag niya sa amin ang aming mga panaginip. Ipinaliwanag niya sa bawat isa sa amin na ayon sa aming panaginip. Nangyari na kung ano ang ipinaliwanag niya sa amin, iyon ang nangyari. Binalik ako ni Paraon sa aking tungkulin, pero ang isa ay kanyang binitay. Pagkatapos pinadala at pinatawag ni Paraon si Jose. Mabilis nila siyang inilabas mula sa piitan. Inaaitan niya ang kanyang sarili, pinalitan ang kanyang damit, at pumunta kay Paraon. Sinabi ni Paraon kay Jose, mayroon akong panaginip pero walang tagapagpaliwanag nito. Pero narinig ko ang tungkol sa iyo, na kapag makarinig ka ng panaginip ay maipapaliwanag mo ito. Panipi. Sinagot ni Jose si Paraon, sinabing, hindi ito nasa akin. Ang Diyos ang sasagot kay Paraon na may kagandahang loob. Nagsalita si Paraon kay Jose, sa panaginip ko, masdan, nakatayo ako sa pampang ng Nilo. Masdan, 7 mga bakang matataba at kanais-nais ang umahan mula sa Nilo at nanginain sila sa mga tambo. Masdan, 7 ibang mga bakang mahihina, hindi kanais-nais at payat ang umahan kasunod nila. Hindi kailanman ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ganoong pagka hindi kanais-nais na katulad nila. Kinain ng payat at hindi kanais-nais na mga baka ang unang 7 matatabang mga baka. Nang matapos nilang kainin ang mga ito, hindi mal-alamang sila ay kinain nila, dahil sa sila ay nanatiling hindi kanais-nais tulad ng dati. Pagkatapos nagising ako, tumingin ako sa aking panaginip at masdan, 7 uhay ang umusbong sa isang tangkay, puno at mabubuti. Masdan, 7 pang mga uhay, lanta, payat at nilanta ng silangang hangin, ang umusbong kasunod nila. Nilunok ng mga payat na uhay ang 7 mabubuting uhay. Sinabi ko itong mga panaginip na ito sa mga salamangkero, pero walang ni isa ang makapagpaliwanag nito sa akin. Sinabi ni Jose kay Paraon, ang mga panaginip ni Paraon ay magkatulad. Kung ano ang gagawin ng Diyos, ipinahayag na niya kay Paraon. Ang 7 mga mabubuting baka ay 7 taon at ang 7 mga mabubuting uhay ay 7 taon. Ang mga panaginip ay magkatulad. At ang 7 payat at hindi kanais-nais na mga baka na umahan kasunod nila ay 7 taon, at saka ang 7 payat na uhay na nilanta ng silangang hangin ay magiging 7 taon ng taggutom. Iyon ang bagay na sinabi ko kay Paraon. Kung ano ang gagawin ng Diyos ipinakita na niya kay Paraon. Tingnan mo, 7 taon ng dakilang kasaganahan ang darating sa buong lupain ng Ehipto. 7 taon ng taggutom ay darating pagkatapos nila at lahat ng kasaganahan ay makakalimutan sa lupain ng Ehipto at ang taggutom ay wawasak sa lupain. Ang kasaganahan ay hindi na maaalala sa lupain dahil sa taggutom na susunod, dahil ito ay magiging napakalala. Ang panaginip ay inulit kay Paraon sa kadahilanang ang mga bagay ay itinatag na ng Diyos at hindi magtatagal ay gagawin ito ng Diyos. Ngayon hayaang maghanap si Paraon ng taong marunong at matalino, at ilagay siya sa pamamahala sa lupain ng Ehipto. Hayaan si Paraon na gawin ito, hayaan siyang humirang ng mga tagapangasiwa sa lupain. Hayaan silang kumuha ng 5 sa mga pananim ng Ehipto sa 7 saganang taon.
Hayaan silang tipunin lahat ng pagkain ng mga paparating na mabubuting taon. Hayaan silang mag-imbak ng mga butil sa ilalim ng kapangyarihan ni Paraon para sa pagkain sa mga syudad. Hayaan silang bantayan ito. Ang pagkain ay magiging panustos sa lupain para sa 7 taong taggutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto. Sa ganitong paraan ang lupain ay hindi mawawasak dahil sa taggutom. Ang payong ito ay mabuti sa mga mata ni Paraon at sa mga mata ng lahat ng kanyang mga lingkod. Sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng ganitong tao, na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ni Paraon kay Jose, dahil pinakita ng Diyos ang lahat ng ito sa iyo, wala nang ibang marunong at matalinong tulad mo. Mangingibabaw ka sa aking bahay at ayon sa salita mo pamamahalaan ang lahat ng tauhan ko. Tanging sa trono lamang ako ay magiging higit na mataas kaysa sa iyo. Bagong tipan. Matthew 14:1-21. Nang mga panahon na iyon, narinig ni Herodes na tetrarka ang mga balita tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, ito ay si Juan na tagapagbautismo, muli siyang nabuhay mula sa mga patay. Kaya ang mga kapangyarihang ito ay gumagawa sa kanya. Sapagkat ipinadakip ni Herodes si Juan, iginapos siya at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, labag sa batas na gawin mo siyang asawa mo. Nais ni Herodes na siya ay ipapatay subalit natatakot siya sa mga tao sapagkat itinuring nila itong propeta. Ngunit noong dumating ang kaarawan ni Herodes, ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw sa gitna at nalugod si Herodes. Bilang tugon, nangako siya na may panunumpa na ipagkakaloob ang anumang hihilingin nito. Pagkatapos matagubilinan ng kanyang ina, sinabi niya, ibigay mo sa akin dito, sa isang bandihado, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Lubhang nabalisa ang hari dahil sa kanyang kahilingan, ngunit dahil sa kanyang sumpang binitawan at dahil sa lahat ng naroon sa hapunan na kasama niya, iniutos niya na ito ay mangyari. Nagutos siya at pinapugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. Pagkatapos ay dinala ang kanyang ulong nasa bandihado at ibinigay sa babae at dinala niya ito sa kanyang ina. Pagkatapos nito ay dumating ang kanyang mga alagad at kinuha ang kanyang bangkay at saka inilibing. Pagkatapos nito, umalis sila at ibinalita ito kay Jesus. Ngayon, nang marinig ito ni Jesus, umalis siya mula roon sa pamamagitan ng bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Nang marinig ito ng mga tao, sinundan siya ng mga ito na naglalakad mula sa mga lungsod. At dumating si Jesus na nauna sa kanila at nakita ang maraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga may sakit sa kanila. Nang sumapit ang gabi, lumapit ang mga alagad sa kanya at sinabi, ito ay ilang na lugar at natapos na ang araw. Pauwiin na ninyo ang mga taong napakarami, upang sila ay makapunta sa mga nayon at makapamili ng makakain para sa kanilang sarili. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangan pang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain. Sinabi nila sa kanya, mayroon lamang kaming 5 piraso ng tinapay at 2 isda rito. Sinabi ni Jesus, dalhin ninyo sa akin ang mga iyan. Pagkatapos ay inutusan ni Jesus ang mga maraming tao na maupo sa damuhan. Kinuha niya ang 5 pirasong tinapay at 2 isda. Habang nakatingala sa langit, binasbasan niya at pinagpira-piraso ang mga tinapay at saka ibinigay sa mga alagad. Ipinamahagi naman ito ng mga alagad sa mga tao. Lahat sila ay nakakain at nabusog. Pagkatapos ay inipon nila ang mga natira sa mga pinagpira-pirasong pagkain, 12 basket ang napuno. Lahat ng kumain ay umabot sa 5,000 kalalakihan bukod sa mga kababaihan at mga bata. Lahat ng kumain ay umabot sa 5,000 kalalakihan bukod sa mga kababaihan at mga bata. Mga kawikaan. Proverbs 12 minuto pasado 2:22. Sila ang sasagip sa iyo sa daan ng masama, mula sa mga taong nagsasalita ng masasamang bagay, silang mga tumalikod sa mga tamang landas at lumakad sa mga pamamaraan ng kadiliman.
Sila ay nagagalak kapag gumagawa ng kasamaan at nagagalak sa katiwalian ng kasamaan. Sila ay sumusunod sa mga maling landas at gumagamit ng pandaraya para itago ang kanilang pinagdaanan. Sila ang sasagip sa iyo sa daan ng masama mula sa mga taong nagsasalita ng masasamang bagay, silang mga tumalikod sa mga tamang landas at lumakad sa mga pamamaraan ng kadiliman. Sila ay nagagalak kapag gumagawa ng kasamaan at nagagalak sa katiwalian ng kasamaan. Sila ay sumusunod sa mga maling landas at gumagamit ng pandaraya para itago ang kanilang pinagdaanan. Ang karunungan at mabuting pagpapasya ang magliligtas sa iyo mula sa imoral na babae, mula sa babaeng naghahanap ng pakikipagsapalaran at sa kanyang mga matatamis na pananalita. Siya ay tumalikod sa kasamahan ng kanyang kabataan at nakalimutan ng tipan ng kanyang Diyos. Dahil ang kanyang tahanan ay sumasamba sa kamatayan at ang kanyang mga landas ang maghahatid sa iyo doon sa mga nasa libingan. Lahat ng pumupunta sa kanya ay hindi makakabalik muli at hindi na matatagpuan ang landas ng buhay. Kaya ikaw ay lalakad sa daan ng mga mabubuting tao at sundin ang mga landas ng mga matutuwid. Magtatayo ng tahanan sa lupain ang mga gumagawa ng mabuti, at mananatili doon ang namumuhay ng may katapatan. Ngunit puputulan sa lupain ang mga masasama, at ang hindi tapat ay aalisin mula rito. Mapagbiyayang Panginoon, Ikaw ang nagpapataas sa mga mapagpakumbaba at nagbibigay ng karunungan upang maunawaan ang mga misteryo ng iyong kaharian. Habang kami ay sumasaksi sa pagbabago ng anyo at nakikinig sa tinig ng Ama na nagdedeklara kay Jesus bilang kanyang minamahal na anak, tulungan mo kaming makinig sa kanya higit sa lahat ng ibang tinig. Dagdagan ang aming pananampalataya upang ilipat ang mga bundok at turuan mo kaming manalangin ng may kumpiyansa sa iyong kalooban. Nawa kami ay maging parang mga batang maliit sa aming pagtitiwala at pagdepende sa iyo, na pumapasok sa iyong kaharian ng may mapagpakumbabang mga puso. Lahat ng kaluwalhatian at papuri kay Jesu Kristo, ngayon at magpakailanman. Amen.